20 pamilya ang nasunugan sa Maynila kagabi. Kabilang po sa kanila ang isang dating bumbero. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tubig! 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 Napaiyak na sa takot at taranta ang mga residente sa Barangay 800 sa San Andres, Maynila habang nilalamon ng malaking apoy ang ilang bahay pasado alas 9 kagabi. Hindi raw inakala ng dating bombero na si Ernesto na makakabilang ang bahay niya sa 11 natupok ng sunog. Buhat nung pagkabata ko, dito ako lumaki. Dito lahat. Dito ako nagkaisip, dito lahat. Hanggang sa nagtrabaho ko, napakasakit di ba? Ayon sa Bureau of Fire Protection, 20 pamilya o 50 individual ang apektado sa sunog na umabot ng ikalawang alarma. Hindi bababa sa 20 truck ng bombero rumisponde. Wala raw na italang nasawi o nasugatang residente. Hindi bababa sa 150,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Masakit po yung daanan natin, so strategically nilibot natin yung area para makontain po yung pag-spread ng sunog. Mostly light materials po, kaya madali pong nag-spread yung sunog. Kahit hindi inabot ng sunog ang kanilang bahay, nagkumahog pa rin ang maraming residente na isalba ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Kahit hindi na po namin maisalba lahat, basta wag lang ito lang maisalba namin. Himala po. Nagluksa naman sa tabi ng daan ang mag-inang yan nang hindi nila ligtas na nailabas ng nasusunog na bahay ang isa sa mga aso nila. Sobrang taranta po namin, di po namin nalabas yung mga aso. Sobrang mahal po namin mga aso namin. Lalo na po yung anak ko, mahal na mahal niya yung mga alaga niya. May ilang alagang hayop naman na naiwan sa loob ng mga bahay at nasagip ng mga otoridad. Pasado alas 10:30 tuluyang maapula ang sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Binaha ang maraming lugar sa Visayas dahil sa bagyong Ramil. Cecil, saan yan? Rafi, isa riyan ang lungsod ng Rojas sa Capiz na isinailalim na sa state of calamity dahil sa pagbahang dulot ng bagyong Ramil. 2 ang naiulat na nasawi dahil sa pagkalunod. Balitang hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Marami ang stranded ng bulagain ng baha ang mga motorista sa Rojas City, Capiz sa gitna ng matinding ulan. Ang kotseng ito sa Barangay Bolo nahulog sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga saksi, nasa gilid lang ng palayan at sapa ang kalsada kaya madaling natangay ang mga sasakyan. Abot dibdib ang baha sa ilang barangay. Dahil sa lalim at mabilis na ragasan ng tubig, naglubid at hagdan ang mga rescuer. Isang senior citizen ang isinakay sa batya para maitawid sa baha. Ang mga kalsada, nagmistulang ilog. Hindi lang masamang panahon ng hamon sa pag-evacuate at pag-rescue ng mga otoridad. Naging problema rin ang blackout sa ilang barangay. 31 barangay sa Rojas City ang binaha. Sa tala ng Rojas City DRRMO, umabot sa 830 na pamilya o mahigit 2,700 na individual ang inilikas. Nasawi ang isang lalaking 44 anyos matapos umanong malunod ng anuri ng baha ang sinasakyang motorsiklo. Humupa na rin ang baha na ayon sa mayor ng Rojas ay unang beses daw na ganito katindi. Almost tanan nga mga kabaranggayan, tanan nga karsada, nabaan gid. Sa bayan ng Ibisan, nasawi ang isang babae matapos madulas at malunod sa sapa. May mga kalsadang di madaanan dahil sa taas ng tubig. Sa bayan ng Sigma, may bahagi ng kalsada na gumuho, kaya't mga motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng dumaan. Kita rin sa aerial video ng isang netizen ang kulay putik na tubig galing sa umapaw na ilog sa bayan ng Panitan. Tiis-tiis sa mataas na baha ang ilang residente. At may mga motoristang stranded. May mga stranded ding motorista sa Estancia Iloilo dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Isang lalaki ang natrap nang mabagsakan ng gumuhong pader ng isang paaralan ang kanyang bahay. Dinala sa ospital ang lalaki at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa Estancia LGU, 13 barangay ang binaha. Umabot sa 389 na pamilya o mahigit 1,300 na mga individual ang sinagip at inilikas. Sa Balasan, Iloilo, nagsagawa ng preemptive evacuation nang tumaas ang tubig sa kalsada.
Hindi naman naging hadlang ang baha sa isang kasalan sa Barotac Viejo. Suot ang wedding gown, pinasan ito ng isang lalaki para maitawid sa binahang overflow. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Si General Santos City, isa ang patay at isa ang sugatan sa barilan ng mga pulis at ilang lalaki. Sa kuha ng cellphone video, makikitang napalilibutan ng mga pulis ang isang bahay sa Barangay Fatima. Nakikipagnegosasyon naman ng ilang tauhan ng PNP sa ilang tao. Ayon sa pulisya, naghain sila ng search warrant sa isang lalaking meron umanong iligal na armas. Nauwi sa barilan ang operasyon matapos una raw magpaputok ang isa sa mga nasa bahay. Naaresto ang target ng operasyon. Depensa niya, hindi kanya ang baril na nakuha kundi sa kasamahan niyang namatay sa barilan. Bukod sa baril at mga bala, na-recover din ang mahigit 18 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Bantay bulkan po tayo, muling nag-alboroto ang dalawang bulkan sa bansa. Una, ang Bulkang Taal na nagkaroon ng minor phreato-magmatic eruption pasado alas 6 ngayong umaga. Ayon sa PHIVOX, nagtagal yon ng 1 minuto. Umakyat ang plume ng 500 metro mula sa main crater. Paliwanag po ng PHIVOX, ang phreato-magmatic eruption ay nangyayari kapag ang init mula sa magma ay nagkakaroon ng interaksyon sa tubig. Nagbuga naman ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island pasado alas 9 kanina. 300 metro ang taas ng ibinugang abo bago ito tangayin ng hangin sa west-northwest na direksyon. Sa nakalipas na 24 oras, nananatili sa Alert Level 2 ang Canlaon habang Alert Level 1 ang Taal. Kapag Alert Level 2, bawal ang pagpasok sa itinakdang 4-kilometer radius permanent danger zone. Bawal din po ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Dahil Alert Level 1, hindi pinapayagan ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo sa main crater at daang Castilla Fissures. Hindi rin maaaring mamalagi ang sinuman sa Taal Lake. Pumanaw sa edad na 86 ang dating chairman ng Presidential Commission on Good Government na si Magdangal Elma. Namayapa kahapon ng veteranong abogado na naging Associate Justice ng Court of Appeals. Si Elma ay nagsilbing Presidential Assistant for Legal and Judicial Affairs and Acting Executive Secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Bukod sa pagiging chairman ng PCGG, nagsilbi rin siyang Chief Presidential Legal Counsel noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Isa rin si Elma sa mga partner ng Belo, Gozon, Elma, Parel, Asuncion, and Lucila Law Offices. Iaanunsyo ng kanyang pamilya ang detalye ng burol at libing. Nakikiramay po ang GMA Network sa kanyang mga naulila. Hulikam sa Marikina ang pagnanakaw sa isang closed van. Libo-libong pisong halaga ng cash, mga ATM card at wallet ang natangay. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Marikina Heights sa Marikina City nitong Biyernes, kita ang magkaangkas na dumaan sa kalsada. Lumingon sila sa nakaparadang closed van at dumiretso ng takbo. Makalipas lang ang ilang segundo, kitang bumalik at nasa kabilang lane na ang mga nakamotorsiklo. Maya-maya pa, isang lalaki ang naglalakad papalapit sa nakaparadang closed van na tila nagmamanman. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang ilang lalaking nagbababa ng mga gamit mula sa closed van. Tila sinamantala ito ng isa sa mga salarin na binuksan ang pintuan ng passenger seat ng sasakyan at mabilisang tinangay ang mga bag. Tumakbo siya at umangkas sa naghihintay niyang kasamang nakamotor. Kwento ng mag-amang biktima, nagbababa sila ng kanilang lights and sounds equipment para sa nakabook nilang event nang mangyari ang insidente. Ilang bags, wallet, ATM cards at nasa 20,000 pesos na cash ang natangay raw mula sa mga biktima. Magsiset up kami ng sound system. Habang yung staff ko naghahakot, kami naman nandun din nakatingin sa likod ng gamit. At yun po, hindi namin namalayan ang bilis ng pangyayari. Kasama ko po yung papa ko. Umakyat po kami dalawa sa venue na paggaganapan ng event. Tapos nagpaalam ako sa kanya, kukunin ko yung bag ko. Ayun, nung pagbaba ko po, napansin ko doon sa harap ng truck,
wala na po yung bag namin dalawa. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang nangyari. Na-report din ito sa barangay. Tinutugis pa ang mga salarin na posibleng maharap sa reklamong theft. Sa ngayon po ay hindi pa natutukoy ng ating mga otoridad yung pagkikilanlan doon sa dalawang suspect. Naka-helmet at saka yung ilalagay sa mukha, mata lang ang nakalabas. Tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan ng Barangay Tanod at saka ang kapulisan para makita at mapanagot itong mga suspect na ito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa panawagang dagdag na kapangyarihan at iba pang update sa investigasyon sa questionabling flood control projects, kausapin natin si Independent Commission for Infrastructure Executive Director, Attorney Brian Hosaka. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang hapon Rafi, Connie, at saka mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Opo, ang tingin po ng ilang mambabatas, hindi sapat yung pangil ng ICI sa pag-iimbestiga. Para po sa inyo, kulang ho ba talaga ang kapangyarihan ng ICI? Well, as of now kasi yan ang naibigay sa amin na kapangyarihan o authority coming from the EO 94. No? Gaya nga ng nabanggit ni former Justice Antonio Carpio, ito na kasi yung pinakamalakas na maibibigay na kapangyarihan or authority ng isang presidente through executive order. So, kukunin na namin yan. No? Kung ano man ang maibigay authority sa amin, I think we will have to make do with what we have right now to continue with our investigation. Opo. Total may mga panukalang batas na para palakasin yung inyong komisyon. May powers at privileges po ba kayo gustong hilingin para mapabilis yung inyong investigasyon? Well, in the first place, policy consideration yan. Kung gusto ng Kongreso na bigyan kami ng additional powers, it's for them to decide kasi ang paggawa ng batas nasa Kongreso naman yan. As far as additional powers are concerned, probably OFAND is, kasi alam naman natin lahat under EO 94, wala kami contempt powers. So malaking bagay kung meron kami yan. Kasi ngayon, although wala kami ganyan, meron pa naman kami remedyo. Kumbaga, we can always go to the courts and file the indirect contempt. But another process pa yan. So, isa yun sa pwedeng maibigay nila kung gusto nilang gumawa ng batas to strengthen further the ICI. Para lang po malinaw, sa ngayon ano bang kapangyarihan ng ICI? Well, of course, investigative kami, no? So we have our subpoena powers at the same time, the power to coordinate with other agencies in the government to be able to fully investigate this matter. In fact, yan ang tinatawag natin convergence, no? Yung whole of government approach, wherein sinabi naman doon sa executive order that all government agencies are ordered to cooperate at the same time to assist the ICI in our investigation. So malaking bagay na rin nun. But of course, ang batas kasi, batas. So, susundan yan pagka nandiyan yung batas. So, malaking bagay kung meron. Yung iba po kasing nasasangkot, nagsaoli nung kanilang mga sinasabing questionabling pag-aari. Kayo po ba ay pwede kayo, may powers po ba kayo para talagang utusan sila na isoli yung kanilang kailangang isoli? Last week nga, Rafi, nagkaroon kami ng coordination meeting. No? Meaning, nagkaroon kami ng meeting with the other government agencies who may be able to help us in our investigation, mga makakatulong. No? We had the likes of the Philippine Competition Commission, we had the AMLC or the Anti-Money Laundering Council, Solicitor General, DOJ, marami pa, BOC, BIR. No? Kasi ang mga ahensyang to, based on their charter or sa batas na nagbuo sa kanila, may kanya-kanya silang powers o kapangyarihan para kahit papaano ang tinatawag nito yung administrative remedies. No? Ang nakikita kasi ng tao ngayon na ginagawa namin is referral to the ombudsman, which is mostly criminal yan. No? Pero hindi lang kasi tapat na mapakulong natin yung mga may sala dito o makasuhan pagka nasa korte na. Importante rin maibalik yung pondo o yung pera na nanakaw mula sa taong bayan. No? So malaking bagay kung meron kaming coordination with the other government agencies para maibalik itong mga nanakaw na pera. At hanggat wala pa kayong... tuloy-tuloy ang aming
Lagi tuloy-tuloy yung aming coordination dito sa mga ahensyang to. At nagpapalitan kami ng impormasyon at ng mga data or probably yung kanilang mga activities para coordinated kami sa pagbalik dito mga perang hanakaw. Talagang kailangan niyo pong dumaan sa iba pang mga ahensya. Mag-update lang po kami sa sinasagawa niyong investigasyon. May malalaking pangalan na bang maaresto? Sa ngayon, hindi ko pa naman masasabi. But tuloy-tuloy, hindi naman humihinto yung aming investigasyon. Malaking bagay kasi dapat na meron tayong malakas na ebidensya. No? We will go where the evidence brings us. No? Kahit sino pa yan. No? Yun din naman talaga kasi yung mandato natin. Para kahit pa paano, mapanagot natin yung mga may sala. So it's very important that we get the evidence and we get the testimonies necessary to bring these people, regardless kung malaki sila o maliit sila, sa makasuhan o masampahan ng tamang cases sa ombudsman. Opo. Yeah. Meron ho bang reaksyon ng ICI tungkol sa panawagan ng mga business groups? Pati sila nananawagan na na isa publiko yung findings ng ICI at regular na i-update yung publiko sa investigasyon. Yun pa rin, no? Narinig naman ng commission yung mga suggestion na to coming from different groups, no? And we consider them, no? Ang inaano lang natin kasi dito, gaya nga nasabi ko, yung policy kasi ngayon ng commission is really no live streaming, no public hearing because investigative kami, no? Kumakalap pa kami ng investigasyon and we invite resource persons. And itong mga resource persons na to, we want to verify what they have said. Mahirap kasi magkaroon ng trial by publicity, meaning baka may maibanggit sila ng mga tao na talaga naman palang inosente. At itong mga inosenteng taong to, pagka mabanggit, wala sila pang opportunity, no, na i-refute to. Parang, kumbaga, baka mahusgahan na sila ng taong bayan as being guilty without having due process afforded them. No? So, isa yan sa mga pinag-iingatan namin. At gaya nga ng sinabi ni Secretary Babes before in his, Singson, no? In his interview, is that, para bang, kami, investigador, para kami yung mga police, wherein we want to make sure na totoo talaga yung sinasabi ng mga taong to. Kasi hindi natin alam kung ano ang kanilang background at anong kanilang karakter when they provide us with this information. So, nag-iingat kami dyan. Binabalanse namin yung karapatang pantao at the same time yung rights ng mga tao sa information, which we provide naman. Kasi katulad nung dati, nung nag-file kami ng rekomendasyon namin sa ombudsman, pinakita naman namin kaagad yung findings namin. In that case, we are very transparent kasi mababasa ng mga tao, ng mga media, kung ano yung naging findings namin at anong naging basihan. Opo. Of course, attorney, isa po sa mga nasa sentro dito si dating Congressman Zaldico. Paano niyo po siya papaharapin sa ICI? Isa nga yun sa tinitingnan namin dahil gaya nga nasabi, nagpadala kami ng subpoena before, but apparently we had difficulty sending them, no? So, ang gagawin namin ngayon is baka magpadala kami ulit ng second or another subpoena para sa ganun, kung hindi man siya mag-appear ulit, probably we will resort to other remedial measures para kahit pa paano we could probably file a petition before the courts for indirect contempt. But that's another issue, no? Kailangan pa kasi ng sagutan yan. Sasagot siya or kung sumagot man siya. Kung hindi, the courts will probably decide based on our allegations. Opo. Attorney, may ilang opisyal na nagsapubliko na ng kanilang SALN. I-require na rin ba ito ng ICI sa ibang mga opisyal? Maaari. Kung sa tingin namin, kailangan namin makita yung mga SALN itong mga officials to aid our investigation, then we will probably request that or get that from the ombudsman. Okay, abangan po natin yung iba pang aksyon ng ICI. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Halik. Maraming salamat, Rafi. Thank you. Si ICI spokesperson, Attorney Brian Hosaka. Mainit na balita, inalis na ng Pag-asa ang lahat ng wind signal sa bansa. Kasunod po ng paglabas naman ng Bagyong Ramil sa Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan 440 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour.
Sa kabila po niyan ay maapektuhan pa rin ng trough o buntot ng bagyo ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon at Occidental Mindoro. Ito na ang mabibilis na balita. Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos magulungan ng truck sa Taguig. Sa kwento ng truck driver sa pulisya, hindi niya napansin ang motorsiklo habang bumabagtas ang Santa Maria o binabagtas ang Santa Maria Drive nitong Sabado ng gabi. Narinig na lang daw niyang may kumalabog. Nang tingnan, nakita na niyang nakabalagbag ang motorsiklo. Doon na raw nagpreno ang truck driver. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver na humingi ng dispensa sa pamilya ng biktima. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Isang junk shop ang nasunog sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina kaninang madaling araw. Naglalagablab na ang apoy sa nagumising sa mga residente sa E. Manalo Street. Mabilis na umakyat ang apoy dahil sa halo-halong light materials na nandoon. Damay rin sa sunog ang bahay ng may-ari ng junk shop. Ayon sa kanya, agad niyang ginising ang mga nasa bahay nang malaman na nasusunog na ang junk shop. Ang mga otoridad sinabing may sumingaw umano sa tangke ng acetylene nang magkasunog at naging dagdag hamon sa pag-apula nila sa apoy. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at ang pinsalang dulot nito. Happy Monday mga mare at pare! Ipinakilala na ang Ultimate Dance Star Duo ng Kapuso Reality Competition na Stars on the Floor. Deserve ang 1 million peso grand prize ng The Phenomenal Millennials na sina Rojan Cruz and Dasuri Choi. Isang show-stopping finale ng co-labanan din ang ipinamalas ng ibang duos, gaya ng The Power Twin Towers, Faith Da Silva and Zeus Collins, the Global Pinoy Dance Stars Thea Astley and Joshua Decena, at the Dream Star duo Glyza De Castro at JM Irevere. May special number din si Kakay Almeda with Coach Eljan Makalatan matapos magka-injury ang kanyang Gen Z dance idol kaduo Vision Patrick. Mixed emotions naman ang dance authorities na sina Mamang Kokwang, Coach J at Kapuso Primetime Queen Maren Rivera sa nasaksihang growth ng celebrity at digital dance stars. Pati ang host ng show na si Asia's multimedia star Alden Richards napahanga sa duos. When you have competition and pressure, may mga nagagawa ka na hindi mo in-expect na kaya mong gawin. So I'm just so proud of this show and inuulit-ulit ko na this is an original concept of GMA and hindi to franchise. This is purely Pinoy and purely GMA. So sana magka-season 2. Yung pinakita nila sa amin, simula umpisa hanggang dulo, ay talaga namang nakakabilib talaga. At hindi lang, alam mo, hindi lang kami yung, dahil nanonood kami, binigyan nila kami ng inspirasyon. Parang sa totoong buhay na kahit anong mangyaring pagsubok, lalaban at lalaban ka para tumayo. Naging advantage namin, naging malinis yung dance namin from start to end and binigay talaga namin yung puso namin.